Yo, what's up mga kabok? Panibagong araw na naman pala para sa amin dalawa ni Ellie. Kaya tara, samahan nyo kami. Hinising ko na nga yung anak ko kaso lumipat nga lang siya dito sa sala. Kaya nga binigay ko na nga lang yung cellphone niya para naman magising na siya. Fast forward na nga tayo at nakapagluto na nga ako ng pansit canton at itlog. Pagtingin ko nga sa anak ko, ang sarap pa rin ng tulog niya. Nang magising ko na nga yung anak ko ay binigyan ko na nga siya ng first bite niya. At syempre ako din hindi ako magpapauli sa first bite ko. Ang sarap, quality. Natuwa nga ako sa anak ko dahil ang sabi niya nga sa akin ay siya na nga lang daw kakain mag-isa. Kaya nga pinabayaan ko na nga lang siya kumain habang nanonood ng favorite niyang Tom Sawyer. Fast forward na nga tayo tapos ko na nga pakainin at paliguan yung anak ko. Habang nililigpit ko nga yung mga kalat namin, nakita ko nga yung anak ko gumagapang sa sahig. Kaya nga naman sinabihan ko siya na huwag siyang gumapang, pero gumapang pa din. Pagkatapos ko ngang magbihis ay binihisan ko na nga rin yung anak ko. Tinaimlap ko na nga lang dahil napakatagal nga namin talagang magbihis. Fast forward na nga tayo at nandito na nga kami sa labas. Pagdating nga namin dito sa pilahan ng tricycle ay sumakto pa ngang walang tricycle. Mga ilang minuto nga lang ay dumating na nga rin yung tricycle. Kaya nga sabi ko sa anak ko ay sumakay na. Nang nakasakay na nga kami sa tricycle ay tinignan ko na nga yung oras. Malapit na nga kaming mali. Buti na lang mabilis yung nasakyan namin na tricycle. Kaya narito na rin kami agad sa eskwelahan. Sakto nga at pagdating namin dito ay pasukan na nga rin pala nila. Kaya eto na naman yung anak ko nagsimula na naman ngang umiyak. Fast forward na nga tayo dahil wala nga pala si Mrs. ngayong araw. Kaya nga naman dali-dalian ko na niligpit tong hinigaan namin. Pagkatapos ko ang ligpitin yung higaan namin, dali-dalian na nga rin ako nagwali. Ganito nga yung ginagawa ko habang wala nga yung anak ko para walang makulit. Pag naglilinis kasi ako tapos nandito yung anak ko, hindi ako makapagwalis ng maayos dahil nangungulit nga at kalat pa rin nga ng kalat. Siyempre bata kaya nga wala tayong magawa. Kaya kung ako sa inyo mga kabok, kayo na nga lang umiwas. Fast forward na nga tayo at nagugas na nga rin pala ako ng pinggan na pinagkainan namin kaninang umaga. Pagkatapos ko ngang magugas ng pinggan ay nilabas ko na nga rin tong ulam namin mamayang tanghali. Tapos nagiwa na nga rin ako ng mga gagamitin kong sangkap. Ganito nga ginagawa ko habang yung anak ko ay nasa eskwelahan. Para naman pagka uwi ko ay magluluto na lang. Fast forward na nga tayo at nandito na nga ako sa eskwelahan. Sakto nga pagdating ko ay naglalabasan na nga yung mga bata. Kaya dali-dalian ko na nga hinahanap si Ellie. Kaya pala hindi ko makita si Ellie dahil yung bag na binigay sa kanila ay nasa ulo niya nga. Kung napansin nga ninyo yung anak ko dyan ay hindi basta-basta lumalabas. Hinihintay niya nga kasi tawagin yung pangalan niya ni teacher. Nagulat nga ako kay ate dahil pinabalik niya nga si Ellie doon. Yun pala ay may nalaglag daw siya. Nabilib nga ako kay Ellie dahil kahit hindi nga sa kanya yung nalaglag ay binalikan niya nga. Nagulat nga ako sa anak ko dahil marunong na nga talaga siya. Kaya nga naman sinabihan ko na lang siya ng good job. Dahil sa magandang asal na ginawa nga ng anak ko kaya tinanong ko siya kung anong gusto niyang reward. Tinuro niya nga yung palamig. Dahil first time nga lang niya kaya pinagbigyan ko naman siya dyan sa hiling niya na yan. Fast forward na nga tayo at pagka-uwi nga namin sa bahay ay dali-dalian niya nga binuksan itong bag. Nung nakita niya nga yung laman ng bag ay naging masaya nga si Ellie. Salamat nga pala sa mga bumubuo ng programa ng mga ganito. Dahil dito ay marami nga kayo natutulungan ng mga bata. Kaya maraming salamat pala sa iyo Mayor Along Malapitan ng Caloocan. Fast forward na nga tayo at naggisa na nga pala ako dyan ng bawang, sibuyas at luya. Inilagay ko na nga rin yung atay natin ng baboy. Pagkatapos ko ang igisa yung atay natin, nilagyan ko na nga rin ng toyo. Sinunod ko na nga rin yung kalamansi. Inilagay ko na nga rin dyan yung laurel. Tapos nilagyan ko na nga rin ng konting suka. Lalagyan din natin ng konting tubig. Tapos sibuyas. Takpan na nga rin natin. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay kumulo na nga. Kaya nilagay ko na nga rin itong oyster sauce. Tapos nilagay ko pa tong sibuyas natin. Mas masarap kasi pag maraming sibuyas. Pagkalipas nga pala ng ilang minuto ay ito na nga yung finished product natin. Thanks for watching.